Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol sa isang actual na kaganapan sa ating farm. Yan. So, relax po muna tayo dyan at panoorin or pakinggan yung aking kwento ngayong araw na to. Ayan. So, dun po kasi sa layer farm natin, syempre bukod dun sa growing house po yung tawag natin dun sa manukan natin na dun natin pinapalaki yung mga RTL, yung mga sisiw, pinapalaki natin dun at kapag naging RTL, siya naman yung mga dinideliver ko sa inyo. Layer house naman yung farm natin na isa na kung saan meron tayong 30,000 capacity. Ayan. Meron tayong 5 housing na yung 4 ay paitlugan, tag 7.5 capacity ang bawat isang building. Yung pang-5 naman, growing house ko po yun. Pansarili ko pong growing house dun sa area para pag nagpalaki tayo ng manok, ay doon na rin natin ilalagay sa farm natin. Ayan. Anyway, so doon po sa meron akong nilagay na manok doon sa aking building 4 na mga 5,400 heads. Ayan. So, tingnan nyo pong mabuti yung data natin. Meron akong manok na 5,400 heads. RTL na nilagay. Ngayon, nung nangitlog siya, nangitlog po siya ng 14 bucks mahigit. Yan. Sabihin na nating 14 na cases. Yung pasobra saka na lang para madali tayong magkwenta, no? So, 14 bucks. Pero sumobra yan. Siguro mga 14.5 yan na boxes. Kung gusto nyo pong malaman dun sa mga newbie kung ilan yung 14 bucks, ang isang box po ay 12 na tray po yon. So, 14 times 12. Lalabas po kung ilang tray yung kanilang itlog sa isang araw. Ayan. So, kung ating ilalagay sa percent, 93.3% yung kanilang itlog. Pero nung kalakasan yan, nung nag-peak yan, nag 14.5 yan 14.6. So, parang 96%, Ayan, so ganyan po kalakas mangitlog yung ating manok na 5,400. Ayan. Tapos, ang kinakain ng manok kong yan, nasa 12 na sako. 12 sako po, yung pinapakain namin araw-araw sa manok na yan, 5,400 heads. Ayan. So, habang, alam naman po natin na habang tumatanda yung ating manok ay bahagya naman silang pababa ng pababa sa kanilang pangingitlog, yung percentage, po. So, fast forward po tayo, may edad na po sila ngayon. Siguro mga nasa 1.5 taon na sila or more than, na nangingitlog sa farm. Ayan, na nangingitlog po, So, may edad na po sila. Fast forward tayo, ang kanilang iniitlog naman na ngayon ay from 14 bucks, nasa 8 bucks na lang po. So, ang laki na po ng nawala, po. Ang laki na po ng nabawas sa kanilang itlog. Original pa rin po yan. Never nating binawasan yung mga manok. Yan. Doon sa 5,400. Ngayon, kung titignan ninyo habang pinapanood nyo tong video or pinapakinggan, sasabihin nyo, naku, anong nangyari? Ba't ganon mang mags? From 14 cases or boxes, yung production ninyo, bakit naging 8 bucks na lang? So, hindi ba kayo nag-worry dyan mang mags? Kung paano yan? Yung manok namin maging ganyan rin or di ba? Kung ano-ano tuloy yung mapapaisip tuloy kayo. Yan. So, ang kasagutan ko po dyan, Huwag po kayong mag-alala dahil itutuloy pa rin natin yung kwento at
ma-analyze nyo rin po mamaya. Ayan, i-analyze po natin. Ayan, so, dati-rate, 14 bucks yung yung na-harvest natin. Tapos 12 sako yung pinapakain natin. Tapos fast forward tayo, 1.5 years na sila na nangingitlog. Ang itlog na lang nila 8 box. Ayan. Tapos ang feeds pero nila, sa maniwala kahit sa hindi, ang kinakain lang po nila ay 9 na sako. 9 po na sako. Ayan. Dumating po yung time na meron pa nga pong nagtanong tayo nung mga nakaraang buwan pa, siguro mga 3 months, 4 months ago. Ilan ang kinakain ng manok mo? 10 sako. Ilan ang na-harvest mo? 10 kahon, 10 box. Ayan, di po ba doon sa mga matagal na po dito sa vlog natin na nanonood, di po ba meron tayong topic na sinabi ko na kung ilan yung ipinakain mo, dapat yun din yung kanyang itlog or mas mataas pa. Ayan. So, pag 10 sako, 10 box, wala po tayong problema doon. Napakaganda pa ng kanyang pangingitlog. Ayan. So, at present, balik tayo dito sa present, 8 box tapos 9 na sako yung kinakain. So, titingnan po natin kung kumikita pa ba si Mang Mags. Ayan. So, yung 8 kahon po, 8 box ng itlog, dahil nga sa may edad na yung manok natin, ang pinaka-small na lang niya na nilalabas na itlog ay medium na kakaunti po. As in, konting-konti. Ayan. Siguro mga 5 tray. Ayan. Out of 8 kahon. Tapos, ang susunod, large na po, ang kadalasan at saka XL. Tas marami na rin siyang jumbo. Ayan po. So pag magko-compute tayo, doon na lang sa pinakamaliit na nilalabas ng manok natin, iniitlog, yung large po. At ang large po ngayon ay 230 pesos. So 8 box times 230, ang lalabas po dyan 22,080 yung ating pinagbebentahan daily. And then yung kinakain naman nila, ibabawas natin dahil syempre nagpakain tayo ng feeds para mangitlog sila. 9 box po yung kinakain. 9 na sako po yung kanilang kinakain. Sabihin na nating 1,570 yung isang feeds namin dito. So ang suma total po nun na nakain nila worth 14,130. Yan, 14,130 yung kanilang nakain. Ibawas po natin yung yung napagbentahan. So 22,080 minus 14,130. Meron tayong 7,950 na kita daily. Yan. 7,950, iles nyo na lang po yung 950 para po dun sa sasahodin nung tao, which is isang tao lang naman po yun, at kung ano-ano pa. Kung isang tao, parang kung 12,000, nagre-range siya ng 400 pesos a day. So, maluwag pa po pero okay na po yan para safe tayo sa pagkukwenta. So, meron tayong 7,000 a day na kinikita doon sa 5,400 natin na na originally na manok, 5,400. Ayan. Ngayon, dito nakakapagtaka, matagal ko na rin pong inanalyze to at i-share ko po sa inyo So, ako po kasi medyo nung ako ay nag-aaral pa, medyo sa science at sa mathematics lang po ako medyo nagtutuon ng pansin. So, ang napansin ko po kasi ganito every time na pupunta ako sa farm, ang technique ko palagi, ilan ang pinapakain mo. Ilan ang pinapakain mo? Kasi ibig sabihin po, pag nagpakain ka, malalaman mo yan kung ilan pa yung bangus mo doon. Ilan pa yung manok mo doon. Yan. Natuto po ako sa pamamagitan nung ako ay
nag-aalaga pa ng bangus. Ayan. Alam nyo po kasi yung bangus, kapag nagpakawala po tayo ng bangus sa fish pan or sa fish pen, araw-araw pong nagpapakain yan. Kaya lang, hindi mo alam kung andun pa ba yung pinapakain mo. Tama po yan. Hindi kagaya ni manok na pwede mong bilangin yan eh. Aksayin mo lang yung oras mo, pagtuunan mo lang siya ng pansin ng 1-2 oras, pwede mong bilangin yan ng mano-mano. Dahil nakikita naman po natin yan sa mga cages natin. Samantalang yung bangus, hindi mo po makita yan dahil lumalangoy yan. Basta tatanungin mo na lang yung tao mo, ilan ang pinakain mo ngayon? 5 sako, boss. Pero palaging ganon. Pero hindi mo alam, yung feeds mo pala, binebenta niya na. Which is very rampant po yan dito sa amin. At maging dyan sa mga, hindi lang dito sa amin, maging ganyan din sa ibang lugar na may mga lake or mga fish pan or dagat ano. Pag hindi mo na monitor yan, dali ka dyan. Ilan ang pinapakain mo? 5. Pagdating ng harvest, yung bangus mo ang papayat, ang liliit. So marami rin pong kalokohan. So ako po, na-adapt ko po yung ganon. Ang sinasabi ko, ang ginagawa ko po palagi, ilan ang pinapakain mo. Pag sinabing ang kinakain nila ngayon ay 9 na sako, magko-compute po ako kaagad. Ang technique po ng pag-compute ganito. Sabihin na natin, hindi natin alam kung ilan yung manok. Kahit pumunta tayo sa ibang farm, tatanungin lang natin kung ilan yung pinapakain nila. Yan. So pag halimbawa dito, nagpunta kayo dito sa akin, tinanong nyo yung kunwari yun lang yung manok ko, yung topic natin for today. Ilan ang pinapakain mo? 9 na sako, 9. So, ang gagawin po natin, i-compute po natin yon, i-convert po kaagad natin siya sa, anong tawag dito, grams. Alam naman po natin na 1 kilo ay katumbas ng 1,000 grams. So, yung 50 kilos po, which is yung isang sako, 50,000 grams po yan. Kasi po, 50 times 1,000, 50 kilos times 1,000, 50,000 grams. So, 9 bags times 50,000 equals 450,000 grams. At yung 450,000 grams, i-divide po natin siya sa 110 kung ang manok po ninyo ay decalb. Kasi nga po, ang manok na decalb, 110 grams yung kakainin daily. Kapag si lowman naman, 115. So, kung lowman, divide nyo ng 115. Pero itong manok ko kasi decalb pa to. So, 450,000 grams divided by 110, lalabas po dyan kung ilan yung manok nyo na kumakain. Ayan. So, magko-compute po tayo. Sorry po kasi kapag gumagawa ako ng vlog, wala po talagang script So nasa ko lang po talaga. Ayan. So 4,090 lumalabas po na 4,090 yung manok natin na kumakain. Tama po. Ayan. So 4,090. Ngayon nakita naman natin na may kita siya na 7,000 a day. So, wala pong problema. Masarap pa po yung kita. Napakasarap po. So, kung 4,090, yung manok kong kumakain doon. So, nung mga 4 months ago, nagtaka ako. Ba't ganyan lang yung kinakain? Ang manok naman natin, 5,400. So, sa sagot nung pinsan ko si Maki, syempre kuya, may mga namatay. O sige, sabihin na natin may namatay, pero hindi ganyan karami. Tama. Sabi niya, tama kuya, sabi niya. So, anong nangyari kung ganun? Gusto ko kasing sila yung sumagot para alam ko na alam nila yung ginagawa nila, natututo sila. So, anong nangyari kung ganun? Kung hindi namatay yung, imagine 5,400, yung original na nilagay natin dyan, 4,090 na lang. So, magkano yung namatay? 1,310. So, sabi, hindi naman namatay lahat yan. Sabi, syempre, siguro dahil matanda na rin sila,
mahina na rin silang kumain, sabi niya ganon. Tapos, siguro, mahina na rin silang mangitlog, sabi niya ganon. So, may punto po siya, which is tama naman. So, ganun po yung kasagutan doon. Habang tumatanda kasi yung manok natin, humihina yung pangitlog nila. Tapos, napansin ko rin, yung 110 grams, hindi rin po nila yan maubos. Siguro nagiging mga 100 na lang siguro. Ganon, based sa kwento po natin eh. Ayan. So, ganun po yung nangyayari. Ngayon, lipat naman po tayo sa isang kwento rin na related sa sa topic natin. Sa isang farm na masyal ako, meron siyang 1,000 heads capacity originally. Actually 1,008 heads capacity po yun Tapos tinanong ko kung ilan yung kanilang na-harvest. So ang sabi nung taga-alaga, 22 tray boss, sabi niya. 22 na tray boss, sabi niya. Kaya lang bigla kaming naging 16, 17, sabi niya. Bakit? Anong nangyari kung ganun? Sabi niya, yung boss ko po kasi gustong magtipid sa feeds. So, anong ginawa? Ginawa lang po niyang isang sako yung ipapakain namin at saka isang timba. Sabi ko, ba't ganun Kung 1,000 yan, dapat 110 kilos yung ipapakain ninyo. 2 sako at saka isang balde. So, sabi niya, yun po kasi yung gusto niya siyempre siya yung boss, siya yung masusunod. Dahil pag nagpakain naman po ako, may bilang yung feeds, alam niya. So, magagalit yun, sabi niya. Sige, hayaan mo, ako magsasabi sa boss mo, So, tapos nagko-complain daw si bossing dahil bakit daw bumagsak yung kanyang itlog. Ayan. So, nung time na kinausap ko siya, tinanong-tanong, ganyan, constructive, criticism, parang ganun. So, hanggang sa sinabi ko na mas maganda siguro kung pakainin nyo ng tama yung manok ninyo, dagdagan ninyo, tapos pakiramdaman ninyo kung tataas yung production ninyo, kung ganon. Ayan. So, alam nyo po yung nangyari, from 16, 17 na tray, tumaas po siya ng 22, 23 na tray. Ayan, so gumanda po Ngayon, ang kinakain ng manok nila, 1.5 sako. Tignan nyo po, 1.5 sako. Nung tumaas, yung kanilang production, namasyal ako, kinumusta ko sila, sabi tumaas daw from 16, 17 naging 22, 23 na tray. So ilan yung pinapakain? 1.5 sako. Sabi ko baka pwede nyo pang dagdagan since 1,000 naman talaga yung manok ninyo at dapat na ipakain dyan 2 sako at isang balde. So ang sabi naman nung caretaker, sabi niya, hindi na po nila kaya sir, sabi ang ganun. Dahil mas matanda po yung manok na yon sa manok ko. Imagine nyo po. So, sabi nung caretaker, hindi na po nila kaya sir, kahit magdagdag ako ng isang timba pa or gawin ko yung sinasabi nyo. Hindi na po nila kaya hanggat 1.5 sako lang sila. Ayan. So, imagine, ganun po. So, yung ganun din po sa farm. Yung nagpapakain po sila ng 9 na sako ngayon, nung namasyal lang ako doon nung last week, sabi ko, bakit? Ilan ang pinapakain nyo sa manok nyo? 10? Hindi. 9 na sako. O ilan ang itlog nyo? 8 box. Dati-rati kasi 10 10 na sako, 10 boxes. Sabi ko, ba't ganon? Yun lang yung iniitlog nila sabi yung ganon. O di, syempre,
disclaimer, maayos naman yung pag-aalaga nila doon. So, no questions asked na. So, sabi ko, gawin mong 10, kakong ganun. Gawin mong 10 para tumas yung itlog. Sabi niya, hindi kuya, sabi ni Maki, hindi na po nila kayang ubusin. Magpakain man kami yan, hindi nila mauubos, kinaumagahan meron pa. Okay. So, ganun po yung mga nangyayari. Ngayon, ang masasabi ko lang po dito, kasi marami pong nagme-message sa akin, kaya tayo napablog ng ganito. Marami pong nagme-message sa atin na mga, yung iba yung nakakuha sa atin ng manok, pero karamihan yung mga subscriber natin na nasa malalayong lugar, na hindi naman daw sila sinasagot, wala namang after sales yung mga pinagbilhan nila. So sa atin sila humingi ng tulong, humingi ng mga payo kung ano yung mga dapat nilang gawin, andyan na lahat-lahat. Ngayon may particular akong napansin, yung bakit daw bumagsak yung kanilang production. So ang maipapayo ko lang po sa inyo, basta gawin niyo po yung mga pinapayo ko rito. Tamang pagpapakain, tamang pagpapainom ng tubig na may antibiotics, tubig na may gamot, tubig na may CXD3 kung kinakailangan, yung mga ganyan. At kapag sa plain water na, wag nyo po silang pababayaan. Sorry po for using this word, wag po nating dadayain yung ating sarili. Wag po tayong gagaya doon na dadayain natin. Kasi po alam nyo, sa umpisa talaga, akala nyo nakakapandaya tayo, pero hindi po. Kasi yung manok, may pondo po yan. Marami pong pondong itlog yan dun sa loob ng kanyang katawan. Dahil syempre, kondisyon po yan daily. So, marami po siyang pondo dun na itlog sa loob ng kanyang katawan. Kaya pag tinipid ninyo siya ngayon, hanggang sa mga susunod na araw, mangingitlog pa rin po siya. Dahil andun pa po yung pondo niya. Pero pag kalaunan, sa katagalan, mahina na po yung yung kanyang pag-refill, kumbaga gamitin natin yung word na pag-refill nung itlog nun sa kanyang katawan. Kaya ang suma total po niyan, babagsak po, magdra-drop po yung kanyang production. Ayan po, so wag po natin silang tipidin. At ang rin po rito, ang nakita rin po natin, kahit na gaano karami yung ipilit nating ipakain sa ating mga manok, kung talagang ayaw na rin nilang kumain, nakain na nila yung kanilang kailangang feeds sa kanilang katawan, hihinto po yung mga yan. Ayan. So kahit ako po, ipilit kong pakainin sila ng 10 sako, 11 sako, para lang hindi na po nila kakayanin. Ayan. So i-base nyo po yung pag-isipan nyo po munang mabuti kung tama ba yung yung kwento ko dito sa vlog natin to, which is yan po yung actual na nangyayari doon sa ating farm. Ayan. So doon po sa ating farm, nagpapakain po tayo ngayon ng 24 na sako, pero ang itlog po nila, kung di ako nagkakamali, mga nasa 26 boxes. Kasi po yung ibang building natin, yung ibang manok natin sa ibang building, bata pa po. So parang nagpapakain sila ng 12 na sako, pero ang binubuga nilang itlog nasa 14, ganyan. Tapos may bata rin po tayo doon. Nasa 6 box na po yung manok natin doon na parang 2,400 ata. Ayan. So, ganyan po. So, sana nabigyan ko po kayo ng idea sa kwento natin ngayong araw. At kung may katanungan po kayo regarding dito, i-ano nyo lang po, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Ayan. Tsaka, huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe